Magandang umaga po Pilipinas. You're still watching Agri TV, di ba pa? Welcome po sa Mother Boat Koy. And today we have a special guest na ating kakausapin at i-interviewin ang kanyang koi journey. Napaka-interesting po. Isa po sa pinaka-matitinik o magaling na veterinaryo dito po sa Pilipinas in the person of my good friend, Doc Oyi Sebastian. Doc Oyi, welcome to Agri TV at iba pa, Mother Boat Koy. Yeah. Good morning, Agri TV and your viewers. Magandang umaga sa inyong lahat. Kwento po natin ang pagiging veterinaryo natin bago po natin i-segue sa koi. Okay. Please give us a brief background of what you're doing as a vet. Previously before, when I'm still young, dati talaga ang hilig ko doktor ng tao. After taking a 3-year course in pre-med in UST and Letran, I shifted to veterinary medicine. Then from there, nag-aral ako. I continued medicine about veterinary for 4 years. Then after graduation, Manila Zoo took me as one of their veterinarian. From there, 1980 ata yun, up to 3 years ago na nag-retire ako, it took me 40 years to serve Manila Zoo. Wow. So 40 years, Doc, ang experience mo nito. Wala lang, 40 years lang. Consultant ng Manila Zoo. And up to this time, Doc, ang specialty mo ay hindi lang itong mga maliliit na pets na to. Please, kindly elaborate, Doc, ano pa yung mga inaalagaan mo? Usually, I'm really a wildlife veterinarian. Ibig sabihin, I'm more engaged on wildlife practice, taking care of zoo animals, wild animals, basta about exotic animals like tigers, lions, elephants. Most of them are zoo animals. Wherein, kasi ang wildlife medicine, it's not offered in any other curriculum veterinary schools in the whole world. It is an elective subject. So from there, medyo nakilala ako kasi it took me several years of experience to practice this wildlife medicine. Hanggang nag-retire ako, kinukuha ako ng different private zoos na nag-aalaga ng mga exotic animals. Then hanggang ngayon, pinapractice ko yung after retirement sa government service. Doc Oyi, pakikwento mo nga sa amin kung paano ka naman napunta. Naikwento mo na yung mga experiences mo sa elephants, tigers, panthers, and all these exotic animals. We're so happy na yung a vet of your caliber nag-aalaga ng koi. So please tell us the story. Even before pa, mahilig din ako sa aquatic animals. Maliit pa ako, may mga aquarium fishes na ako. Nung bandang huli, nagsawa na rin ako sa other exotic animals. I tried koi with the help of, your friend si Paul De Jesus. Tinuruan niya ako paano kumilala na magandang koi. Sa Pampanga pa yon. So, nakatira pa ako sa Malate noon, 1998. Tinuruan niya ako, tapos natuto akong pumili ng mga gandang koi kung paano magpalaki, magkaroon ng to be disciplined on water filtration. Natuto ako sa lahat nun. Up to nung time na lumipat ako rito, pinlano ko na talaga magkaroon ng koi, ng pond. So, binild ko to nung 2000 na bali. 2000 na. So, binuo ko yun. Mimili ko rin nasa Cartimar pa yung koi sen pan nun. Bumibili na ako ron kay Juan, sa tita mo, Tita More. Oo. Namimili na ako ron, namimili na ako. Madalas din ako mamatay noon hanggang na-perfect ko rin yung biofiltration. Tapos from there, nag-upgrade na ako ng koi nung lumipat kayo sa Quezon City. Medyo natuto na ako nun talaga na kung paano mag-handle ng koi keeping. So talagang ang background mo, Doc, sa koi ay medyo nanggaling din sa koi and ponds. Koi and ponds. Medyo na-discipline ako ron sa pagpili ng mga different varieties ng koi. Kung paano mag-manage, maglagay ng mga gamot doon sa tubig.
sa mga biofiltration system. Pagka magko-koi hobbyist ka, dapat talaga discipline mo number 1 is talaga yung biofiltration system. You should be a good practitioner of the system of the biofilter. Yun ang importante, number 1. So friends in koi, napag-uusapan na po natin yung koi pond, biofiltration, and koi experience ni Doc Oye Sebastian. Next week, hihimayin po natin from his humble beginnings. Tapos ngayon, nagpapapanalo na siya sa koi show at papakita natin yung filtration system at yung iba pong mga koi ng ating kaibigan, Doc Oye Sebastian here. See you next week about koi keeping. Yan, dito po lang yan sa Agri Tiba Tiba Pa, Mad About Koi. Kita-kits po. Bye-bye.